ang pag-asa para maubos na talaga itong festering na communist insurgency na to ay magkaroon ng isa pang Duterte. Pero sa kasalukuyang impeachment proceedings, parang gusto nang i-knock out na si Vice President Sara from the race. As an observer, anong fearless forecast ninyo sa kahihinatnan nitong impeachment trial na ito? Sa tingin natin, di aabot ng 16 yan. Una, dun sa majority ngayon, na baka bumoto sila against Vice President Sara Duterte, meron mga re-electionist dyan. And pag nakita nilang hindi sila aabot ng 16, kunyari, meron dalawa dyan re-electionist, bakit ka pa makikisuntok kay Sara Duterte, susunod na Pangulo ng Pilipinas? Tama. Eh, hindi kayo mananalo. Ang mangyayari pa dyan, kaysa umabot kayo ng 16, babaliktad ka pa, magpapakita ka pa ng suporta kay Vice President Sara Duterte dahil alam mong matatalo kayo at gusto mong makakuha ng malaking boto sa 2028. Diba? For example, in Mindanao, more than 90% are for the Dutertes. Visayas, almost 70% are for the Dutertes. Yeah. OFW votes for the Dutertes. Paano kung mananalong senador kung ikaw ay susuntok kay Sara Duterte? And you'll be surprised, even Luzon. Even Luzon. Mataas. Oo. Mataas. And masabi natin dyan, sa kanilang propaganda against Vice President Sara Duterte, sa kanilang mga ginastos, di ba, laban kay Vice President Sara Duterte, kahit na ginawa nila yan, napakaraming hearing, napakaraming gastos, mula Kongreso hanggang Senado, tumaas pa yung ratings. Correct. Ng ating Vice President Sara Duterte. Bumaba pa yung ratings ng administrasyong ito. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nakikita ng taong bayan ng katotohanan. Yes. Ang taong bayan, mayorya ay kakampi ni Vice President Sara Duterte. At makikita yan nitong mga boboto sa Senado. Hindi sila aabot ng 16. At yung matitira doon, babalimbing pa yung ibang re-electionist kasi gusto pa nilang manalo sa 2028. At masabi ko sa inyo, it is just 14 months before the filing. It is 21 months before the elections. Ang bilis ng oras, ano? Next year, makakita ka dyan, maraming kongresista. Desyembre next year, Duterte na uli sila. Or after ma-approve ng budget nila, pagdating ng January, nakuha na nila yung budget nila, Duterte na yung karamihan dyan. Pero syempre, maaalala ng mga Pilipino yung pinaggagawa nyo correct. kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi kasi ng ibang kongresista, ibang senador, weather lang yan. Pero yung ginawa nyo kay Rodrigo Duterte, hindi weather yun. Ibang usapan yun. Tinraidor nyo yung mga leader ng bansa, Rodrigo Duterte, Sara Duterte, na merong political will baguhin ang bansang ito. At dahil dyan nalugmok ang ating bansa, ganito na ang estado ng ating bansa, halos failed state na. Baksak ang piso, baksak ang stock market, ang kriminalidad tumaas na uli, yung mga baha, lumala yung baha dahil yung mga flood control peke, di ba? Saan ka nakakita ng ganon? Ang naghihirap milyong-milyong Pilipino, at yung milyong-milyong Pilipino na yon, alam ang katotohanan na kailangan uli ng isang Duterte na may political will para dalhin sa tunay na pagbabago ang bansang ito. Sabi na, suportahan natin si Vice President Sara Duterte. Alam nyo hindi tao na plastic. Alam nyo kapag ayaw sa inyo ni Sara Duterte, hindi talaga kayo papansin. Hindi makikipagplastikan sa inyo. Yan ang mga kailangan natin. May political will, isang abogada, isang colonel sa reserve force, talagang merong isang magulang, isang nanay. Alam mo na merong direksyon ng ating bansa under Sara Duterte. Tama. Anyway, speaking of kay Sara, natatandaan ko meron tayong kapihan, parang presko na galit ka doon sa nung nabasa mo yung affidavit ni Ramil Madriaga. Ayan, ano to? Ano bang, bakit parang sabi mo pa, parang gusto mo nang uminom ng Lipitor pagkatapos nung mabasa mo. Ano bang kinagalit mo noon? Hindi, mapapainom ka talaga ng losartan. Losartan ba lang? Una, from my time in government, tapos hanggang kina Vice President Sara Duterte sa Davao, kaibigan naman natin lahat ng mga naging PSG commanders, ng mga Presidential Security Group commanders. Tinanong natin kung kakilala nila si Ramil Madriaga, hindi nila kilala. Tapos, ang pakilala ni Ramil Madriaga last year, siya daw PSG, tapos siya daw nagtayo ng VP PSG,
Tapos siya daw yung bagman ni Pangulong Duterte and everything. Pag tinignan mo yung affidavit niya, he was a member daw of PSG, of NICA, tapos nagtrabaho pa sa NBI, lahat na eh. So napaka-imposible na. Ayan, nakita ko tuloy yung pagmumukha. Mukha talagang Parang si James Bond na siya. Talaga namang talo. 007 eh, no? 000 eh. Talaga namang talo pa eh. Oh. Anyway, with your kind permission, Ina, follow up ko Yeah, lang, ano? sure. Kasi, permission, Ina, follow up ko Yeah, lang, ano? sure. Kasi, isa pang naging viral yung exchange ninyo ni Raul Manuel. Na may oo, sinabi yata siya na parang sabi mo, bumalik ka pa, pupunta ka ng Laguna. Ayan. Bumalik ka dun sa yung, ano yun, yung Kamuning. Kamuning Bakery at yung sinabi ni Raul Manuel, nagkaroon ng backlash. Backlash. Hindi, nagkaroon ng backlash. Oo. Backlash. Ano pa yung pinagawa niya noon? Baka pwede bang sariwain mo? Ang ganda ng exchange niya, no? Walang, parang tameme si Raul Manuel doon eh. Ayun, buti ma-explain ko sa inyo. Ayan. Kasi sa government, when you spend your office funds, lagi naman may COA Audit Observation Memo, AOM. Diba? Kunyari, yung ginamit mong, yung binili mo o yung pinrocure nyo, hindi pa ginagawa ng dati mong mga NYC chairman, mag-AOM sa'yo talaga COA. So ako, kinausap ako ng DILG noon na gusto nating mag-anti-NPA seminar sa mga SK president. Kasi paano mo ipe-prevent yung recruitment ng NPA sa mga kabataan kung yung mismo mga SK president hindi mo na orient, di ba? Oo, syempre, So, ayaw ni Raul Manuel yan. ayaw ni Raul Bigla kang Manuel nun. sasayawan nun. Ng TikTok. So dinala namin yung mga SK president buong bansa dito sa Metro Manila. Nag-seminar lang sila tungkol sa about NPA, kung paano sila hindi mare-recruit. Ang gastos siguro ng office ko noon parang 600,000. Grabe. Pero ako, dahil minsan naglalabas pa ako ng sarili kong pera para, kunyari, pang bus nila, ganon-ganon. Ang tagal kasi minsan ng sistema sa government eh. Tawag dyan eh, pro bono. Ganun, Puro abono. Puro abono. So, gumastos ako 600,000. Then, after a few months, nag-AOM si COA. Tinatanong kung bakit nag-seminar tungkol sa NPA. Yes. Eh, hindi naman daw ginagawa ng mga NYC chairman dati yon. Sumagot ako. Sabi ko, hindi ko naman kasalanan kung hindi naisip ng mga dating NYC chairman yon. Ang nire-recruit ng NPA, hindi naman matatanda, puro kabataan. Youth. Okay, So, kailangan ko i-recruit kailangan ko i-orient yung mga kabataan, leader kabataan, para sila hindi ma-recruit at yung mga kabataan sa probinsya nila hindi rin ma-recruit. So, nung Correct. in-explain ko yon, one pager lang naman, approve kay COA. So, okay na, wala nang problema. Kasi kung hindi approve yun, kailangan mong bayaran eh. Ngayon si Raul Manuel, lumabas sa Kongreso, dala-dala yung initial na AOM na yon, yung tinatanong ako. Tapos nag-speech doon, anong ginawa mo dito, Mr. Cabema, ganun-ganon. Hindi namin i-approve yung NYC budget next year dahil meron kang ganito. Eh, hindi ka naman makasalita nung nagwawala siya sa Kongreso. Hindi ko naman ma-explain na wala na yan. In-explain ko na yan sa COA, naintindihan na nila. Correct. So, Taray ni Akla, no? oo, taray ni Raul Manuel eh. So, nag-ano ako, nasa siya, Kamuning Bakery, tapos nakita ko siya doon, bumabanat pa rin sa akin. Eh di, nag-U-turn ako sa SLEX, attorney, punatahan ko sa Kamuning Bakery. Di sinugod ko doon. First time namin magkaharap doon. Sabi ko, ayun, yan. Yun, Sabi ko, oo. dito mo sabihin yung Ganda lalaki. sinabi mo sa Congress. Pag dito mo sinabi yun, kasuhan kitang libel kasi talagang walang ka-issue-issue yung ginagawa mo. Hindi naman niya masabi. So, 2 oras kami dyan. Sige, ganun siya. Ganun. Ewan ko anong ibig sabihin. Tapos nung tinanong ko na siya, ba't hindi ka nagsasalita tungkol sa recruitment ng NPA? Eh di lalo na siyang namula, hindi na niya alam. O siya, siguro namumula dahil nahihirapan na siya. Ako namumula na dahil nagagalit ako sa kanya. Sabi ko, bakit tayo nagpapasweldo na isang government official katulad mo na kapag napapatay yung mga pulis at sundalo, yung mga kabataan sa bundok, Yeah. hindi ka naman nagkokondena. Oh, so, ayan, ganyan naging usapan. Simula nun, hindi na ako in-engage na ni Raul Manuel. Napahiya na yata. Ayun niya. yun, no? Oo. Feeling ko nga hindi po Viral siya na yan. namumula eh. Feeling ko nagbabiolate siya dyan. Baka naman nag-blush nung nakita ka. Ay, Ay. So, Chairman, may iba naman ako, no? Going back to 2017, nabalitaan ko na si VP Sara po ang nag-officiate ng wedding yun ni Kong Ay. Michelle sa Davao City, no? Oo. Having known her for many years, ano po sa tingin niyo ang side ni VP Sara na hindi nakikita ng publiko bilang kaibigan niyo po siya ng matagal na panahon? una,
Kasi parang kung ano naman nararamdaman ni ma'am, pinapakita niya talaga sa publiko eh. Oo. Yung totoo. katulad nga ng sabi ko, hindi naman siya plastic eh. Kung Totoo yan. ayaw niya sa'yo, lalo sa ibang politiko na balimbing, hindi ka talaga pansinin eh. Sino po yan? Yung politikong bilimbing. Ah, maraming Itago na lang balimbing, natin oh. sa pangalan. Lilista na natin lahat yan, no? Pero si ma'am talagang maasikaso sa kanya mga anak. Gusto nga niyang mauwian lagi yung mga anak niya. Tapos kay Ninong Mans, kay Attorney Mans, lagi sila magkasama. Talagang nabibisi lang sa trabaho kasi talagang tutok siya dun sa anti-NPA talaga. Tama. Na ang mga kabataan di ma-recruit. Ngayon, in-issue pa siya dyan. Walang kakwenta-kwenta yan, yung issue na yan. Yes. Kaya nasa impeachment na yan. Sasabihin pa nga, bakit na gumagamit ng aliases? Lahat naman talaga Kaya ng confidential. confidential. Alert. Confidential nga eh. Kaya, Tapos parang ang susunod na gagawin next week, papatawag daw yung Philippine Statistics Authority kasi wala daw mga ganong pangalan na nakalista sa Diba? Pilipinas. Wala Siyempre, talaga. wala. Aliases nga talaga yun eh. Parang talagang talagang below lang sea eh. level ang IQ ng mga yun. Tama yun. nagawa Oh, anyway. na lang ang impeachment eh. Yun nga, nabanggit mo na rin yung wedding niya. Oo. I know for a fact na that union has been blessed with a lovely baby girl. Ano pangalan ng little girl mo? Na naturally kulot eh. Ang cute-cute eh. Ano pangalan niya? Ang pangalan po niya, SG. Sara Gloria Marie. Oh. Anyway, ang tanong ko from one father to another, what for you is the best thing about being a father? And if follow up ko na, pagdating ni SG ng 18, anong pinaka-importanting ipapayo mo sa kanya? Siguro number one, nung first term ko sa NYC chairman, wala pa akong asawa at anak. Nung pangalawang term ko sa NYC chairman, meron na akong asawa at anak. Siguro mas lumawak yung pangunawa ko tungkol sa kabataan. Kasi meron kang anak na inaalagaan. And Yes. syempre kung anong gusto mong safety, protection, pag-aalaga Ayun, oh. sa iyong anak, ganun rin sa Grabe. kabataan Pilipino. Kamukha ng nanay. Ano ba yan? Hindi kasi parang naka-red. no. So, talagang parang mas ma-enlighten ka sa kabataan Pilipino nung nagkaanak ako. At syempre kung anong gusto mong advokasya para sa kung anong pangarap mo para sa iyong anak, yun rin ang advokasya mo para sa kabataan Pilipino. Parang ganun ang aking mindset. Doon sa tanong ni attorney, kapag sumapit ng 18, alam mo, attorney, hindi ko lang nasabi sa'yo, meron kaming chat group sa PMA nung classmates ko. Sabi ko, tinatanong ako, Bok, anong takbuhan mo in the 2020? Anong balak mo sa future? Merong panahon na sinasabi ko lang sa sarili ko, sa asawa ko, tsaka doon sa chat group namin sa PMA, sabi ko, alam mo, pangarap ko lang talaga. Yung tunay na pangarap, pangarap ko lang abutan ko na yung anak ko, madala ko sa aisle, sa kapag ikakasal na, makita mo na yung napalaki mo ng ayos yung anak mo, at yung Yes. naging asawa ay maayos na Pilipino. Tapos parang yun lang yung main na pangarap mo sa buhay. Lahat attachment na lang doon. Trabaho and Abot na abot ka naman doon. Bata mo pa eh. Tama. attorney. Makakayak naman. Chairman, maiba naman ako. Magbunos dili ka. Magbunos dili muna tayo. Chairman, maiba naman ulit ako, bilang isang chismosa at Ayun. follower niyo po, bilang isang matagal niyo ng follower sa Instagram. I saw a video you posted recently lang, where Congressman Pulong Duterte jokingly told you na kapag hindi ka daw tumakbo bilang senador sa 2028, ay hindi ka niya papansinin for 2 years. Tagal nun, ha? Diba? So, curious po ako. Ano So, lang reaction ready na niyo? ba? At ito ang tanong ng nakararami. Kayo po ba ay may planong tumakbo bilang senador sa 2028? Gina ba? Alam nyo, katotohanan dyan. Sa kongreso kasi, may mga congressmen doon, mga kaibigan natin. Tinetext ako this past few weeks. Sabi, Kong tawag sa akin. Kong, sabi dito ni Kong Pulong, pinapatakbo ka daw niyang senador. Kaya nga. So, tinatawagan ko si Kong Pulong lagi. Sabi ko, oy, boss, hindi ako tatakbo. Mahirap yan, na-trauma na nga ako sa kongreso, gano'n. So, when I went to Davao for Kadayawan, ayun, ka-dinner ko si Kong Pulong. Ayun na, tinaas na yung kamay ko. Sabi, Nakita ko nga yun eh. kapag hindi ka tumakbo, hindi na kita kakausapin, gano'n.
Kumbaga, nagpapasalamat tayo kay Kong Pulong, syempre kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Lagi naman tayong in-endorso dati pa sa party list from 2019, 2022, 2025. Kaya lang ako, na-trauma na ako dyan sa ano eh. Saka nakakitang tumakbo ko ng 2019, nanalo, hindi nakaupo. Last year, nanalo tayo, 3 seats sa Kongreso, pinanalo tayo ng mga Pilipino, hindi pa rin tayo nakaupo. Na-trauma na tayo dyan eh. Sabi ko kay Kong Pulong, Kung ang pangarap ko na lang, pag sinuwerte ang second Duterte administration, mag-apply ako. Ako na lang taga-aresto nyo doon sa mga plunderer na ng Orakot. Oh, pareho pa rin yung t-shirt na suot mo ngayon. Oo nga, no? Last week lang ko yun. Mukhang swerte itong t-shirt ni, So, alam nyo, pangarap ko yun eh. Alam mo yung dati, yung mga ina-arrestong mga drug addict, di ba? Tapos yung kapag lumaban ka, nagbunot ng baril yung drug addict, babarilin yung pulis, ayun, napapalaban, di ba? Yes. Parang wala pa tayo nakitang gano'n ng mga politiko eh, no? Yung parang huhulihin ka na ng estado, mga nang Orakot kayo. Tapos, pati yung mga security nyo hindi makagalaw kasi arestohin na kayo ng bagong administrasyong Duterte. O, yun ang pangarap natin next time.